Jesus is the good shepherd. And He also tells us in our gospel today that He is the gate for the sheep. John chapter 10, verse 7. Amen, amen, I say to you, I am the gate for the sheep. Ako ang pintuan, dinaraanan ng mga tupa. Whoever enters through me will be saved. Ang sino mang pumapasok sa pamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Yes, brothers and sisters, the one who comes in and goes out through Jesus will be saved. Kaunti pong trivia. Alam niyo sa Palestina, ang kulungan ng mga tupa ay meron pong dingding na bato na hindi po lalampas ng 4 to 5 feet. May isa pong pintuan lamang. At sa gabi, tinitiyak po ng pastol na mga alagang tupa, around 100 of them, ay nasa loob lahat. Tahimik, ligtas, mula sa mga kaaway, at ligtas mula sa mga magnanakaw. Kaya nga po, kapag ka po merong kahit isang tupa na nawawala, yan ay hahanapin ng pastol. At para higit na matiyak ng pastol na okay na ang lahat, siya mismo doon ang natutulog sa tapat ng pintuan ng kulungan. Brothers and sisters, dito po inihahalin tulad ni Jesus ang kanyang sarili. Na ang sabi niya, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. John chapter 10 verse 7. Hindi lamang siya pastol, subalit siya'y pintuang dinaraanan. He is the sheep gate. Mga kapatid, kung ating pong titingnang mabuti ang Ebanghelyo, makikita po natin dito ang katangian ni Jesus bilang mabuting pastol. Number 1, sa kultura po ng mga Palestina, bawat tupa ay kinikilala ng pastol sapagkat bawat isang tupa ay mayroong pangalan. Si Jesus, bilang mabuting pastol, kilala niya tayo. He knows us very well. Sabi nga pong ganyan sa Psalm 139 verse 1, and I quote, ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Gawain, isip, lahat ay pawang mong nalalaman. Sa madalit sabi, tayong lahat bilang mga tupa ng mabuting pastol ay kilalang-kilala tayo ni Jesus. Sapagkat tayo kilalang-kilala ng Panginoon, yes, nauunawaan niya ang ating kahinaan. Naunawaan niya yung ating mga kasalanan. Naunawaan niya yung ating pagkukulang. At ito mga kapatid, kay Kristo ay larawan ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat bilang kanyang mga tupa. Pangalawa, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa banal na kasulatan, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ano ibig sabihin po nito? Ang pangalawang katangian ng mabuting pastol, tayo
ay parating iniingatan ng mabuting pastol. Tayo iniingatan ni Jesus. As gate, Jesus protects you from people who would lead you to sin and finds every way so that your soul, my soul, will not be harmed by the evil ones. Ganyan tayo iniingatan ni Jesus bilang mabuting pastol. And that is a very beautiful quality of Jesus as a good shepherd. He protects us. Number 3, mga kapatid, bilang pintuan, iniaalay niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. As gate, He lays down His life for you and for me as we experience suffering and death so that we may receive eternal life. Mga kapatid, ganyan tayo kamahal ng Diyos na alaloon baga, kahit yung kahuli-hulihang patak ng kanyang dugo, inialay niya sa atin, walang itinabi para sa kanyang sarili, para lamang tayo mga tao ay maligtas. At ito'y isang napakagandang katangian ng mabuting pastol, ang nag-alay ng kanyang sarili para sa ating kaligtasan, ang nagpahayag ng kanyang malasakit sa ating lahat. Mga minamahal kong kapatid, sa panahon natin ngayon, ang kailangan natin ay mga mabuting pastol na may katangian tulad ni Jesus. Lahat tayo pinapaalalahanan na saan man tayong larangan, panunungkulan, tinawag ng Diyos, ang pagiging mabuting pastol ay magaganap lamang kung tayo ay merong kagayang puso ni Jesus. Pusong nagmamahal, nagmamalasakit, nag-aalay ng buhay para sa kapwa-tao. Today, we are challenged to become like Christ, the loving shepherds of our brothers and sisters. And at the end of the gospel, Jesus is telling us His promise. At ano po ito? Jesus, the Good Shepherd, fulfills His promise to us. John chapter 10, verse 10. I have come so that you may have life and have it to the full. Naparito ako upang kayo bigyan ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Mga kapatid, tanggapin natin ang alok na biyayang ito sa atin ng Diyos, isang buhay na ganap at kasiyasiya mula sa mabuting pastol. Amen. God bless you. Please bow your head, close your eyes. And we let the Word of God sink down into our hearts. Lord, totoo, kailangan po namin Ikaw sa buhay namin ngayon. Marami sa amin ang nalilito, natatakot. Marami sa amin ang sugatan. Marami sa amin ang nasasaktan. Kailangan namin ang mabuting pastol para kami akayin sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. Salamat, Lord, sa iyong malasakit. Salamat, Panginoon, sa pag-aalay mo ng iyong buhay para sa akin. Sa kabila ng hindi ako pagiging karapat-dapat. Salamat, Lord, sa iyong proteksyon. You always protect me so that I will not be led to sin. Yes, Lord, maraming salamat.
Lagi mo akong ingatan. Huwag akong mapahamak. At sa dulo ng paglalakbay, ako'y makapasok sa pintuan ng kaligtasan. You are the ship gate. Through you, I am saved. In Jesus' name, amen. 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 Amen.